Ang mga unang balita sa umagang ito. Paghahanda para sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino bukas. Halos 100% ng kumpleto. AFP, magde-deploy ng mga bomb unit at K9 unit sa grandstand. Mga miyembro ng gabinete ng Administrasyong Aquino, i-aanunsyo ngayong araw. Isa sa mga incoming cabinet secretary, nag-back out. Incoming DSWD Secretary Dinky Soliman, makakapanayam live. Rip-rap ng isang dating warehouse sa Pasig, gumuho. Malakas na pag-uulan sa China, nagdulot ng landslide. Mahigit 100 ang natrap. Mga gamit ng coffee grinds ginagamit sa paggawa ng bahay sa Colombia. At silipin ang tribute ng Black Entertainment Awards kay Michael Jackson. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, bisperas na po ng inaugurasyon ng mga bagong leader ng Pilipinas. Nakatutok pa rin ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs sa iba't ibang lugar para ibigay sa inyo ang pinakasariwang pangyayari ukol sa mga paghahanda sa mga kasaysayang panunumpa. Live mula rito sa GMA Network Center, ako naman Arnold Glavio at kasama ko si Connie Sison. Live mula rito sa Quirino Grandstand kung saan idaraos ang inaugurasyon ni Benigno Simeon Cojuangco III bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas. Ako po si Rhea Santos. Paghahanda para sa inaugurasyon ni na President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejo Marbinay bukas, halos 100% ng kumpleto. Ayon sa co-chair ng Inauguration Committee na si Maria Montelibano, tuloy na tuloy ang inaugural program, umulan man o umaraw. Nanawagan po siya sa lahat ng mga dadalo na magdala ng payong. Naging maayos naman ang rehearsal ni incoming President Aquino kahapon. Sinanay ang departure honors na isasagawa pagkatapos ng oath-taking. At para naman masiguro ang seguridad sa inaugurasyon, magde-deploy ang AFP ng mga bomb expert at K9 units sa Quirino Grandstand. Naka-standby din daw ang 2 batalyon ng AFP sakaling kailanganin ng tulong ng NCRPO at ng PSG. Bukod sa Quirino Grandstand, binabantay na ating kasamang si Rhea Santos, nakapwesto rin ang iba pang news team ng GMA sa iba pang lugar. Nasa Quezon Memorial Circle si Oscar Oida kung saan isasagawa ang inaugural street party. Nakatutok naman sa Aquino Residence sa Times Street sa West Triangle, Quezon City si Tricia Safra. Puntahan muna natin si Rhea Santos na nasa Quirino Grandstand. Rhea? Yes, hanggang ngayong araw nga tatapusin na ang pagsasaayos sa Quirino Grandstand kasama na ang paglalagay ng bulaklak at iba pang dekorasyon para sa inaugurasyon bukas. Nakalatag na rin po ang upuan ng mga VIP sa entablado. Tatapusin na rin po ang pagpupwesto ng mga upuan para sa iba pang bisita. May ibang bahagi pa ng grandstand na tila hindi pa napipintahan. Makikita po actually itong area na to, no? Nakita natin may area pa dyan na hindi pa napipintahan. May tuklap-tuklap pang mga pintura. Pero ang ginawa po nila, binalutan po ng telang may kulay ng ating watawat ang bubong ng grandstand. Pula, puti at asul ang lumulutang sa entablado. Sumasabay din po sa pagwagayway ang maraming watawat na inilagay dito sa malakas na simoy ng hangin ngayong araw na ito. Samantala, handa na rin po ang mga media platforms para sa mga miyembro ng local at foreign media. Inaasahan kasing 1,500 accredited media ang daragsa sa inaugurasyon. May nakita rin po tayong video wall na nakaset up sa field para na rin mapanood ng malapitan ng publiko ang makasaysayang inaugurasyon bukas. Samantala, ilang vendors din ang excited sa mangyayari bukas dahil buhay na naman daw ang negosyo nila. Katunayan, dodoblihin nila ang kanilang mga paninda para sa pagdagsa ng tao bukas. 43 years na ako nagtitinda sa Luneta. Tatlong presidente mula kay President Ramos, tapos inaasahan din namin na maraming tao. Of course, mas marami rin kaming ihanda at ititinda. At mula po rito sa Quirino Grandstand, puntahan naman natin ang Quezon Memorial Circle kung saan idaraos ang inaugural street party. May live report si Oscar Oida. Oscar?
Yes, Rhea, zero crime. Yan ang target ng QCPD kaugnay nga ng inaasahang street party bukas dito sa Quezon Memorial Circle. Kaya nga, Rhea, ay inaaraw-araw na ng QCPD ang pag-iinspeksyon dito sa paligid ng Memorial Circle mula pa nung Lunes. At iniisa-isa nila ito mga bawat sulok dito, partikular na o lalo na dito sa may North Avenue entrance kung saan inaasahang daraan si President-elect Noynoy Aquino at ang kanyang convoy. Kasi mangyari, Rhea, tatlo ang inaasahang entrance dito, yung North Avenue, yung una natin nasabi, yung East Avenue entrance kung saan dadaan yung mga dignitaries at yung Commonwealth Avenue entrance kung saan dadaan naman yung publiko. Aabot sa libo-libo ang inaasahang daraan dito kung kaya't inaasahang hindi sasapat itong 300 parking slots dito sa loob ng Quezon Memorial Circle. Kaya bukas daw sa pagdiriwang papayagan pumarada dito sa may tatlong innermost lanes ng Quezon Memorial Circle. At para nga matiyak naman ang seguridad, magpapakalat daw ng aabot sa 2,000 pulis para nga matiyak ang seguridad sa paligid. Pinapakiusap naman ng mga pulis sa publiko, Rhea, na iwasan na o wag pupunta dito ng nakainom o lasing at wag magdadala ng mga pinagbabawal na gamit tulad ng mga armas, kutsilyo at mga kaparehang bagay. May mga medical team na naman nakaantabay sakaling may mga ngailangan ng kanilang tulong. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon Memorial Circle. At silipin naman natin ang sitwasyon sa Aquino residence sa Times Street sa Quezon City. May live report si Trisha Zafra. Trisha? Rhea, kung nagiging abala na sa Aquino Grandstand at Quezon City Memorial Circle, dito naman sa Times Street ay nananatili pa ring tahimik. Tamang-tama para sa pagbabawi raw ng pahinga ni President-elect Noynoy Aquino dahil sa naging mahabang araw niya kahapon dahil sa mga paghahanda para sa inaugurasyon. Samantala, Rhea, maghapon magdamag pa rin binantayan ng mga tauhan ng Presidential Security Group itong kanyang tahanan at may mga mobile din mula sa Quezon City Police District tayo nakitang umiikot dito sa lugar. Ayon sa kanyang mga security personnel, wala pang abiso sa kanila ngayong araw kung anong oras magkakaroon ng lakad ang bagong halal na Pangulo at kung may mga inaabangan ba o inaantabayanan ng mga bisita o personalidad na pupunta dito sa kanyang tahanan. Rhea? Alright, maraming salamat, Trisha Zafra, nagulat live mula sa Times Street sa Quezon City. Mahigpit din pong babantayan ng seguridad ng mahigit 100 foreign dignitaries na kumpirmadong dadalo sa inaugurasyon bukas. Kabilang po sa kanila si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na dumating kahapon para personal na saksihan ang panunumpa. Narito ang report ni Mark Salazar.